Hi everyone! Welcome back to Succulent Bliss. It's me again, Aika. So, gusto ko lang ipakita sa inyo guys si Pots Pink kung gaano ka vibrant ng color niya. Nag-orange na siya, nagre-red orange na siya. Wait, try ko ibaba yung brightness ng video natin para makita nyo yung color niya. Ayan, kita nyo ba? Ayan. Super ganda ng color niya. So, kaya siya andi dito guys is dahil puputulan natin sila, pupugutan natin siya. Ikakat natin tong mahabang stem niya para ipropagate, para magkaroon pa siya ng babies. Actually, naputulan ko na to nung nakaraan, itong part na to. Kasi pinropagate ko. And meron na siyang baby. Then, ando na, may baby na siya. So, ngayon, puputulin natin yung ibang stem niya para maging lush pa siya lalo. And, medyo umaalis na siya sa pots niya. Yan. So, tara, samahan niyo akong putulin si Pots Pink. So, bago natin siya putulan guys, ito yung ating pruning shears. And meron din ako ditong alcohol. Yan. I-disinfect lang natin si pruning shears natin. Huwag niyong hindi yung ano ko, yung kuko ko. Nag-ano kasi ako kanina. Nagpat ako. Kaya medyo madumi. Hindi ko pa nililinis. So, yan. Na-disinfect na natin yung ating pruning shears. So, ngayon, ikakat natin tong mga mahabang stem. Guys, kailangan pag magkakat kayo ng succulent nyo, siguraduhin yung maganda yung weather, hindi uulan, and ikip nyo muna yung succulent nyo sa hindi mauulanan para safe, baka kasi umambon, ganun. Sa lugar ko kasi tuwing gabi malamig, so perfect na yung weather na to para mag-propagate ako. So ayan, tatry ko nang magputol ng aking mga succulent. So, candidate natin sa pagpo-propagate at pagpuputol ay si Pots Pink. Then, before ko siya, ngayon is, Friday. And, pinainom ko sila ng mga Tuesday. So, ay hindi. Nagdilig ako sa kanila last Saturday. So, alam ko sa kanila na busog sila. So, kailangan busog yung succulent nyo para may energy sila para mag-produce ng pop sa stem nila. Huwag nyo silang ipopropagate ng dehydrated sila. Kasi mahihirapan silang mag-push ng pops nila sa kanilang stem. So, ayan. Cut na natin sila. Cut na natin siya. Yan. Yan. 1. Meron tayong 3 stem na ikakat. 2. And then 3. Ayan. Nakat na natin yung 3 stem niya. And andi dito yung nakat natin sa kanya. Yung nakat natin sa kanya, i-air dry ko lang ng siguro mga 2 days. Then ilalagay ko ulit sa pot na to. Pero minsan, ang ginagawa ko, if napanood nyo yung reels ko, pagkakat ko ng succulent ko, ang ginagawa ko minsan, or kadalasan is, nilalagay ko na lang din sa pot niya na to, yung succulent. Hindi na ako hindi ko na siya nilalagay sa separate pot. Kasi nga, wala na akong space. Wala na akong space dito sa garden ko. Pero, gusto ko lang maparami yung mga succulent ko. So, ayan, dyan natin itinusok yung isa. Pinatong ko lang. Kung nakita nyo. Then, ito yung isa. Yan. Pinatong ko lang din. Dahil, nag-check naman ako ng weather dito sa aking location at hindi naman sinabing uulan. Wala namang chance ng rain. So, ibabalik ko lang siya dun sa rock na. Yan. Yan lang yung ginagawa ko pagka nagpuputol. Ay! Naku, nahulog na. Yan. Yan. Gaganyan ko lang yan. Wala na siya dyan mag-ugat. So, babalik ko na lang siya sa patangan niya. And then, pababayaan ko na lang. Then, ito nandito yung isang stem na pinugot natin. Ipapat natin siya sa separate pot kasi hindi na kasya. So, ganyan lang guys. Huwag kayong matakot magpugot ng mga succulent nyo ngayon kasi maganda yung weather natin. Yan. Kailangan niya talaga ng cut kasi lumalabas ng stem niya sa pot. Okay lang yan. Magkakaroon din yan ng pasen, magiging lush. Yun yung goal natin sa pagpupugot. Maging lush yung ating succulent and magkaroon pa tayo ng maraming plants. Pwede nyo din siyang i-propagate through leaves. Yun nga lang medyo matagal kesa sa pagkakat ng stem nila. Yan. Isa pa sa candidate natin sa cuttings ay si Corniphyllum. Ganyan. Super tangkad niya na and kailangan niya na talagang i-cut. Yan. Para naman mag-babies yung ilalim. Sana mag-babies yung ilalim. Hindi ko pa natatry i-propagate through cuttings. Kaya medyo natatakot ako na i-propagate siya. Baka kasi matuyo yung mga ilalim na stem. So, pero try pa rin natin. Sintok sa buwan tong gagawin natin. So, ito. Tanggalin muna natin yung ibang dahon kung saan natin siya ikakat. Yan. Then, magtira kayo ng dahon sa stem. Pag ikakat nyo, huwag nyong isagad na walang dahon lahat ng stem. Yan. Ganito. Parang may konting fungus yung plant ko. May mga dark spot.
Mag-ano na lang ako. Ayun, may dark spot yun na nga dahon. Mag-i-spray na lang ako sa isang araw sa linggo. Yan, then ito. Yan, sana mag-baby siya, no? Tangkad niya na kasi dun sa rak na ano niya na yung ibang plants na harangan niya na. Kaya kailangan niya na i-propagate. Yan. Ang ganda pa naman nito. Yan. Yan. Ganyan na yung tsura niya. Sana mag-baby siya. Dadagdagan ko siya ng lupa. Kasi parang bumaba na yung lupa niya para magkaroon ng nutrients din yung lupa niya. Diyan ko lang din ipapatong yung mga na-cut natin ngayon. So guys, ito na yung corniphyllum na kinat natin. Yan, nilagay ko lang din dyan yung kinat nating mga stem sa kanya. Yan, then lalagay ko na ulit siya dun sa pwesto niya sa rack. Yan. Huwag kayong magdidilig pag nag-cut kayo ha. Kasi mabubulok yan. So, tara, balik na natin siya sa rack niya. So guys, ito si RJ or RJ, basta ganon. Itong plant na to is ano na sa akin, mga 1 year na siguro mahigit to sa akin. And candidate na siya for repotting. Tingnan nyo, hindi na siya kasi ngayong growing season, napapansin ko, hindi na siya nagkakaroon ng new growth. Then, makikita ninyo, marami na din siyang aerial root. And then, ito yung kanyang potting mix. Yan. If makikita nyo yung lupa niya, sobrang kit-kit na or super matigas na. Hindi na nakaka-absorb ng water, ng maayos na water. So, kailangan na natin siyang i-repot. Dahil naging ganyan na yung lupa niya, nag-stop na din siya ng growth niya. And then, ayan o, kahit diligan ko siya ng marami, hindi nagpa-plump ng ayos yung leaves niya. So, kailangan na natin siyang repot para magkaroon na siya ng fresh soil. So, hi guys! Meron tayo ulit box from Sir Elmar Katindig ng Cactus Zone. Yan. May mga euphorbia ako na naman kay Sir kasi parang doon nakaraan. Parang gusto ko naman ng euphorbia. So, matagal ko na siya nakikita na nagpo-post. And then ngayon lang ako nagkaroon ng time or ng chance na makamain sa kanya. 4 plants lang itong na main natin sa kanya. And lahat ito ay euphorbia. So, bago to sa ating collection. Yan. So, tara, unbox na natin ito. So, ito guys, meron tayong 4 na plants dito. Yan, harap na natin siya isa-isa para makita nyo. Ilalagay ko na lang sa screen yung IDs nila para makilala nyo din sila. And if ever gusto nyo, madali nyo na lang silang mahanap or maitatanong sa mga seller ninyo or kay Sir Elmar ng Cactus Zone. So guys, ito yung first plant natin, si Poisoni. Yan, super ganda na. Look nyo yung niya, stem niya. Then ito. Maganda to pagka lumaki na naging matured na. You know, super ganda ng color. Para siyang madedin yun. Yan. Color yellow green siya. And then may may line ng yellow sa gilid ng mga dahon niya. Yan. Sabi ni Sir, mababait lang daw tong mga euphorbia. Yan, si Poisoni. Oh. Yan. Okay, unwrap na natin yung next. Ito yung, guys, ito yung next natin na euphorbia. Ayan, oh. Parang crested siya. Oh, pamaypay. Wala siyang pamaypay. Yan. And then, meron siyang dahon. Ayan. Lagay ko na lang dyan sa screen yung ID niya. Ang ganda din niya. Yellow-green din yung dahon niya din. Ayan, oh. May mga yellow sa gigilid. Yan. Ang ganda niya, oh. Para siyang pamaypay. Yan. Ganda nito kapag lumaki na. Yan. Okay, na tayo sa next plant. So, guys, ito yung next plant. Ito. Si Shubei. You know, ang ganda ng color niya, oh. Kita niyo ba yung details? May white lining. And then, ganito yung tsura ng dahon niya. Parang nagmamaroon. And look niyo yung lines ng dahon. And, magaspang yung dahon niya. Ang ganda nito pagka lumaki na and tumangkad. Si Shubei. Ano? Super ganda. And may mga maliliit siyang maliliit na tinik dyan sa mga dahon. Ayan, oh.
Ayan. Super ganda ng euphorbias na to. Ganda. Ewan ko, anong trip ko nung nakaraan. Ginusto ko ng euphorbia. Actually, ito, hinahanap ko to. And then, ayan, nakita ko na meron si Cactus Zone. Then, piniem ko siya. Tinanong ko kung meron siya mga budget meal. And meron daw. So, ayan na nga. Nakamine tayo ng 4 sa kanya. Another collection na naman ito. Okay, doon na tayo sa last plant. Unwrap na natin. So, dito na tayo guys sa last plant natin. Sa unboxing natin. So, ito na siya. Si crested na green. Yan, ang ganda ng color niya. Ang ganda ng pagka-crested niya. And color green siya. Look nyo yung details niya. Super ganda. If napapanood nyo sa video ko, meron akong crested na white. And then, nagpipink yung tip. Yan. Si grafted yon na white rose. So, ito naman, ito yung green version niya. Pero, hindi to grafted. Rooted to. Pwede mo ding i-root yung mga lactea na ganon. Pero kasi, ako, nahihirapan ako magpa-root sa kanila. Natatagalan ako. So, binigyan ako ng tip ni sir na kapag pinropagate ko yon, lactea ko na yon na white, i-air dry ko daw siya ng mga 1 week sa bago ko siya itanim. So, ayun, kumuha ko ng cuttings niya and then ini-air dry ko ngayon. And then after 1 week saka ko siya itatanim. So, ito yung isa sa last na may natin. Si crested green. Yan o, ganda. Sabi ni sir, maganda daw yung form nito kapag lumaki at naging matured. Pero, lagaan natin siya mabuti. So, yan lang guys, yung laman ng ating box for plants, and dagdag na naman yan sa collection natin. Another, collection na naman, which is mga euphorbias. Then, sana, madagdagan pa in the near future. Then, abangan nyo guys, may next unboxing ulit tayo. Siguro mga mga 2 seller pa yon, yung mga incoming boxes natin. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye!